Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIG 882. Ngayon, October 2, 2025. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning, good morning. Si parin Joel po ay nagpakasal. Ay, hindi pala, ay umattend. May napakahalagang dumalo sa isang kasal. May marami daw sa mga foreigners ba yung mga? Yung mga galing sa Sydney, Australia. Sydney. At yung mga iba ay hindi makakarating na galing sa Cebu dahil nalindol. Okay. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwig882.com. I-download DWIG 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Please, mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Good morning. Morning. Good morning po. At sana maganda ang gising ng ating mga kababayan dyan sa Cebu. At saka yung mga neighboring islands. Kahapon, dun sa misa, ay 1 minute silence din. Yes. Pinagdasal po yung mga kababayan natin dyan sa Cebu. Dahil hindi siya gaanong, nakakalungkot pa rin. Dahil ang huling bilang ay 69. Yes, ang namatay. Ang namatay at ang mga injured po ay mahigit 200. Pasalamat na rin tayo. Hindi siya ganong kalawak or katindi, ka-deadly. Yes. Na pumapatay at nananakit. Kasi yung 6.9 malakas yan. Lakas noon. 7 yun. 7 na po yun. Talagang gumigiba ng mga gusali. As a matter of fact, ang sabi ni Director Solidum,
at saka ni ni Secretary Solido at saka ni Director Bacolcol dahil napakababaw. 5 kilometers lang eh. Ang 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 Cebu. pinanggalingan. Oo. Pinanggalingan. Talagang matindi ang effect. Oo, Matindi yung ang tremor. effect. Kasi yung tremor. Kasi kung mas malalim, mas Ano daw yan? old fault Old fault na hindi na umaandar, bigla na lang. naandar. Oo. Alam nyo naman kasi nagbabago ang temperature ng ating planeta. Ang Pilipinas Sabi nila. Kaya lahat yan magbabago. Napapalibutan tayo ng mga ganyang fault. Well, anyway, naghahanap pa po sila. Hindi pa tapos yung rescue operations. Nakakaisang araw at halos 2 araw. Oo. Hindi, 1.5 days. So, 36 hours pa lang po ang rescue. So, hindi pa tapos yan. Pero pasalamat na rin tayo, yung initial na findings ay 69. Pero nakikiramay pa rin kami doon sa mga namatayan. At doon sa mga nasaktan. Okay. So, ganito po ang situation sa ganitong calamity. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. Okay? Kasi ang Army, ang unang sinabi nila, pumunta sila ron para magbigay ng relief. Ayan. Army, relief. Siyempre kailangan yon, yung immediate response. Pero sa akin, parin Jonah, ang rescue dapat kasama na po, hindi lang yung i-rescue nyo yung mga natabunan. Halimbawa, ng mga konkreto or yung mga naipit or hindi lang yun ang rescue. Ang dapat pong concept ng rescue ngayon, kasama yung mga survivors. Dahil yung mga yan, tuliro. Shell shock. Shell shock. Nako, pare. Paano yung konsepto ng rescue? Kasi sa kukuha ng pagkain yan. Sa kukuha ng tubig, sinasabi ng DOH, pare. Saan sila pupunta in the first place? Umaapaw ang mga hospital. Nandun na lang sa labas. So, yung po mga survivors, kailangan din nila ng rescue. Yun ang gusto nating sabihin. At ang ating response, laging doon sa paghahanap, paglindol, Paglindol. Sa ibang bayan po kasi, binago na nila yan. Yun ang point natin. Pag nag-rescue kayo, kasama na rin yung mga nag-survive. I-rescue nyo na rin yun. Para sila makabangon. Makabangon. Importante yung sila mismo makabangon. Sila nakakaalam ng kanilang mga lugar eh. Oo kasi meron ba tayong action plan? Baka kailangan i-review natin yung action plan na yan. Dahil hindi po ngayon lang mangyayari to. Bagyo, Lindol, landslide, maraming tsunami, meron kasing mga think tank sinasabi, laos na yung ganong pag-iisip na kung sino lang yung tinamaan, yung nasaktan, yung rescue. Hindi Pag ganyan disaster, ang rescue, pati yung nabuhay, kailangan ng rescue. Baka nga maayos na, sige, nagre-rescue ka dun sa mga nabiktima. Yung mga nabuhay, buhayin mo ng todo-todo. para makarecover. Makarecover at sila mismo ang tutulong sa inyo. Sa ating mga tama yun. Yun po ngayon ang bagong pag-iisip. Ngayon, given that, na yung buong lugar na yun, pati yung survivors, ay kailangan yung tupagin, i-rescue. The keyword is rescue. Kailangan po niyan, maayos halimbawa ang transportation. Maayos. Meron nga ba tayong action plan? Yung action plan natin sa transportation. Number 2, communications. Pare. Down. Sa hanggang ngayon po, 36 hours, down ang communications doon sa area na yon. Power. Power, ganun din, down. Although, ang sinasabi ng NGCP, umaandar yung kanilang mga transmission lines. Ang problema po, manipis. Yung power. Yung power supply. Nasira pa yata yung submarine cable doon sa Patay. May ganun. Kailan iayos yun? Tubig. Yan. Ayan. Source ng tubig. Communications, tubig.
Siyempre, transportation. Pinaka-importante yun. Dahil paano ko magdi-deliver kung wasak-wasak ang kalsada? O yung relief, laging yan ang ine-emphasize natin. Yung mga supot-supot. Nakita ko yung photo kasi ng Air Force. Nakapila po yung mga ating mga personnel. Nakapila. Malapit sa helicopter. At nagpapasahan sila ng plastic na supot-supot ng relief goods. Parang napakasayang naman nung ating mga trained personnel para supot-supot na plastic relief goods ang kailang napaka po. Bigyan nyo na sa DSWD yan. O kaya local government. Tapos ipo-photo release nyo pa yan. Ilagay kayo mismo kung pwede, doon na sa iyo sa mga paghanap sa mga buildings, kung saan. Nakakalungkot. Saka dalhin yung mga buhay doon sa ibang safer areas. Ang Air Force po dapat, ang inaatupag niyan, yung mga malalaking bagay. Kesa yung mga relief goods na ganun. Gagamitin sila ng DSWD dahil walang personnel yung DSWD? Meron yun. May volunteers. Anong ginagawa ng mga 4-piece? Ay, ang dami nag-volunteer. Oo, ang dami yan. Pare, yung sa Cebu, nung nanawagan ng Cebu government, na kailangan ng mga volunteers, nagpunta, mga estudyante po ng medical schools, nagpuntahan lahat doon. Ang problema, paano sila i-deploy? Papunta doon sa... At saka sino mag-aasikaso ngayon nung ano? Kasi kailangan dyan, hindi lang kanya-kanya eh. Oo. Huwag kayong, yung mga iba dyan, di man kailangan, huwag na kayong maki-epal dyan. Meron na, ikaw naman. Huwag hindi kayo kailangan, huwag na kayo medyo... Kahit papaano, masilayan man lang yung iyong figura. Kung hindi man lang masilayan, kamukha itong LTO, si Bigor, magpe-press release. Naglabas daw ng mga LTO enforcers para, anong gagawin ng enforcers nyo? Sinong huhulihin yan? Para tumino daw yung traffic. Para tumino yung traffic, i-repair nyo agad yung mga kalsada na sira. Ayon kay Governor Baricuatro, nag-helicopter po ito, si Governor. At tinignan niya, una niyang ina-assess yung damage sa mga infrastructure, tulay, kalsada, mga drainage system. Ports, yung mga kasi ports. Kasi paparating na naman ang bagyo. Yung mga ports dyan, kasi dadaungan ng mga... Yan ang mga una niyang tinignan. At ang pinsala raw po ay devastating. Baka yan ang dapat unahin ni Vince Dizon. Kasi pumunta dun si Chubibo eh. Anong ginawa? Kailangan daw mabili siya ng assessment ng mga government buildings. Baka nga wala munang papasok. Teka, malayo pa ata yun, boss. Government buildings. Yung mga roads and bridges, baka gusto mo, boss. Baka roads and bridges muna, pwede. Kasi safe naman daw yung airport eh. Hindi naman yun. Hindi ko malaman talaga kung anong priority nito kang kaibigan ko eh. Kaibigan ko po yan. Kababayan ko pa yan. Okay? Diyan sa Pampanga. At alam ko matalinong tao yan. Magaling na management yan. Pero parang ngayon taranta siya eh. Yun ang nakikita ko eh. Hindi ka naman na lindol. Hindi eh. Bakit naman assessment? Quick assessment daw ng mga government buildings. Sana yung sinasabi ni Baricuatro, yung road, transportation po importante. Yung links. Okay. Kasi yung mga nag-survive na yun, cell shock pa yun. Hindi pa nila kayang magdesisyon sa sarili nila or what. Kailangan po mga medical personnel nandiyan, lahat. Yung mga guidance, mga religious orders. Okay. Sana maging ganun ang action plan natin. Wag naman puro nakasupot na plastic na mga pagkapagkain. Gamot-gamot. Ganon. It's, dapat may action plan po. Meron nga ba, parang Jonah? Dapat siguro i-review. Meron siguro. Kasi every time na mayroon disaster, mayroon namang... puro relief goods ang response eh.
ito, malawakan Hindi itong... kabuuan. Ang mga telcos, Nasaan kayo? dapat po yan, kahapon pa lamang, na-restore na yung Communications, communications. Kasi yan ang importante. Ang sabi nila, the main principle now in disasters, yan po ang sabi ng mga organizations worldwide, like Red Cross, yung mga ganyan, what do you call it? Blue Crescent, mga ganon. Yung mga iba pa po, yung ano yung sa Taiwan, yung Meron sila. meron din dyan nakalimutan ko yung pangalan nila, malalaki po sila organization. The main thing to do now, kung ikaw ay in the public service, mapa-private ka o mapa-gobyerno ka. Ibig sabihin ng private, halimbawa, ang operator ng telepono, Yes. Red Cross. ang kaya- operator ng mga barko, or aeroplano, or bus, Bus. o logistics. Ang kailangan po mangyari, immediately after the disaster, Restore your yun. communication. Kumbaga, keep on operating. Kasi yung pong service nyo, yun ang kailangan ngayon. Kapag tinigil nyo, Titigil ang lahat. titigil din lahat. Oo. So yun po ang prinsipyo ngayon ng rescue in any disaster. Hindi relief Yung mga goods. basic, yung mga basic. Ikaw ba, tumanggap ka na relief goods, Bener? Oo. Para bang pag na-deliver na yung relief goods, Tapos ayos na na. tayo Hindi. Hindi ganun Yung rescue, yung action plan natin, at involved dapat ang private sector. Yun ang sinasabi nitong mga... Nag-research ako ng konti Anong mga dapat gawin? At saka yung mga units na yan, whether private or public, may kanya-kanyang, alam na nila dapat, ibig sabihin, pag ikaw nasa DOE, ang asikasuhin mo kaagad, yung power, nasa na. Ayan na nga. Kapag ikaw ay nasa department. Wala daw power Wala Kaya supply nga, di yun na. Magdala ka ng emergency supply. Ang solusyon po ni Garin ay mga, ano tawag to? Yung, power barges? Hindi. Ano? Anong tawag? Generator. Generator. Ayun. Patay. Ganun ba ang ating response sa malawakang Marami disaster ba na generator sa Cebu? Hindi ko... siguro, immediately, yun lang ang naisip niya. I don't know. Saka yung generator, kailangan mo na ngayon ng mga Gasolina, diesel, whatever it is. Pwede ba mag-deliver ng gasolina? Yun. Yung mga Nasaan yan? Nasaan yung mga areas? Kung na yan? devastating ang damage sa infra, sa assessment ni Governor, malamang. Bawat town, mayroong gasolinahan. So alam mo na yan. Ano yan? Sumabog na ba yan? Gasolinahan na yan o hindi? Magagamit ba yan para sa generator? Etc. etc. Pati yung yung mga stores, grocery stores o kung saan na predisposition na ano na yung mga goods ng DSWD, baka pati yun nakasara. Hindi. Nakakatuwa nga yung helicopter na yun. Medyo uminit ulo ko nung nakita ko yun. Yung mga highly trained personnel ng ating armed forces. Nagpapasahan na supot-supot na relief goods. Wow. I was so sad. It saddened me. Totoo lang. Na mas malaki pong papel ang pwede nilang gawin diyan sa rescue. Kesa sa makipagpasahan. Kesa sa ng relief goods. Sayang. Pero Train dyan, mga yan. Discipline. so meron transportation, power, communication. Yan, May lahat. kanya-kanya yan. Siyempre, yung hindi po magsusurvive ang community kung puro relief goods. Somehow, immediately, dapat mabilis makabalik na doon sa normal na komersyo. Okay? Kasi kahit anong ang relief goods po, hindi nila mako-cover yung pangangailangan ng mga tao doon sa Cebu at yung mga iba pang lugar. By itself, yung relief goods lang. Kailangan po bumalik ulit yung komersyo. Yan. Paano mong gagawin nyo, pare? Ang first step ng pinakapaborito ni Paring Vener na Department of Trade and Industry, mag-utos na price freeze. Price freeze. Ayan.
sino mag-e-enforce? Madali pong iutos yan eh. Oy, kayo Oh. kayo magtaas ng presyo dyan. Isang ano lang yan eh. Isang type, isang sentence lang na type. Iuutos mo yung price freeze. Okay. Ang gusto po namin malaman yung enforcement dahil may mga reports na agad. May looting ba? May mga reports na agad ng price gorging. Baka magka-looting yan. Hindi naman siguro. Hindi naman. Kasi mataas din yung spirit ng oneness ng mga Cebuano. Unity. Tulungan sila Yung doon. tulungan po Kapit mataas bisig, din eh. kapit bisig. Hindi po kamukha sa ibang lugar. Pero hindi, yung mga ibang lugar din, kaya lang aabot sa ganun na looting kung desperado na eh. Kaya kailangan hindi umabot doon sa punto na yon na yung mga biktima ng calamity ay magiging desperado. Kaya sinasabi natin, yung rescue, para mas importante pa yung mga survivors na yun ang atupagin. Ito lang, pagdating siguro sa mga ganyan, alam naman natin doon, ang center of operations, yung local government executives. Siyempre. Kasi sila nakakaalam eh. Oo. At sila dapat nakakausap nyo. Pero hindi, nagtaka ka ba? Si Governor, ni isang photo op, wala. Ikaw naman, Gob. Mabuti pa yung mga cabinet member nakapag-photo op agad eh. Gob, mag-photo op ka. Parang akala ng tao, hindi ka gumagalaw eh. Hindi nga eh. Nag-helicopter daw eh. At Umikot. tinignan niya agad. Ano ba kailangan? Okay. Nakausap na niya siguro yung mga mayors at saka vice mayors, yung mga leader dyan sa community na yan, may workout. Dahil po ang damage, hindi lang sa Bogo City. Hindi. Yun lang ang sentro. Pero parang the whole province of Cebu. tapos yung May mga, tama. Tapos yung mga ibang islands, apektado rin. Around it. Negros It was Oriental, felt as Leyte. far as Davao daw. As far as north as Camarines. Ang nakita ko kagabi, na medyo nagbibigay ng instructions, si Mayor Archival ng Cebu City. Yun nakita ko. Although ang Cebu City hindi naman Hindi yung ganong. Yung Bogo, yung area na yun. Yung area Doon pinakamarami namatay, nasa Northern. 30 ata. Oh. At saka yung Bantayan Island. Pero yung mga survivors doon, yan po. Kasi mga bahay nasira. Pare, siyempre, sa ngayon, rescue. Later on, yung reconstruction, isa pang bagay yan. Later on. Sa ngayon, yung pag-iisipan natin, ano yung paano yung may mga sakit, pare? How do they get healthcare? Kung punong-puno lahat ng hospital, sabi ni Secretary Herbosa. Although nagpadala na rin siya ng mga gamot. Saka medical personnel. Medical personnel. Pero yung facilities mismo ay kulang po. So, baka kailangan po balikan natin yung ating action plan pag ganitong malalaking calamity. Kasi parang ang nakuha ko ay pag nag-drill na, tapos na. pag nag-earthquake drill na, tapos na. Ayos na yung action plan. That's it. Dapat po siguro, ensayo rin, practice din. Yung response. Hindi ba dapat nagpa-practice tayo ng response? Baka yun ay ginagawa na ng mga agencies. Hindi ko nababalitaan kung ginagawa man nila. Ng local Kasi yung response po ngayon, dahil sa madalas na ang disaster sa atin, dapat mabago na natin yan, i-review, balikan na natin yung action plan pagkatapos ng disaster. Lalo na earthquake, hindi mo ma-anticipate yan. Can come in. Kung gaano kalawak, Oh. kung gaano kalaki ang damage, Saka it devastation. comes like a thief in the night. Di mo alam eh. Yung at least yung bagyo, alam mo na Several days before, alam mo na. alam mo na may paparating. Itong earthquake, walang ganon. Wala. At any given time, pwede mangyari. Finally, huling point na gusto ko sana sabihin. Yan po mga na-damage, kailangan balikan yan ng ating mga DPWH. Yes. At i-assess kung bakit nasira. At saka anong gagawin?
parang useless yung puro statistics na naman. Ganito kadaming building, nasira. Yun daw municipal hall ng Bogo City. Wasak. Nasira. Pero meron pinakitang photo na yung poste, nung nagiba, yung palatada, lumabas, napakanipis ng poste. Dinaan sa kapal ng palatada. Yung ganun. Ayun ang sinasabi natin. Anong klaseng, ayan, so may assessment ka rin, noong nangyari yung sa San Francisco, earthquake na malaki, kailan? Several years ago. O 1990s ba yun? Yung malakas na earthquake talaga na San Francisco, nagkanda-giba-giba yung Bay Bridge, nalaglag, tapos yung mga flyover nalaglag. Alam niyo po yung mga engineers na mga Hapon, agad-agad, the next day, lumipad sa San Francisco. Tinignan nila yung mga damage, mga nasira. At tinignan nila, in-assess nila bakit. And therefore, they will learn from it at gagamitin nila sa Japan. Yung mga engineer ng DPWH natin, sana tingnan nyo doon. Kasi nung nangyari sa Pampanga, yung nalaglag yung supermarket, ang dami namatay. After that, puro mga sisihan. Pero yung assessment kung bakit nangyari yon, what's the cause of it, and prevent it from happening again, wala na. Ang nakita doon yung bakal, ninipis. Substandard. Oo. Isa yon. Yung design. Design, another problem. Big problem yun. Uh-huh. Kaya nga, mabuti nagpapa-assess si Secretary Dizon. Ng buildings. Pero yun ang priority ba? Okay. At least meron siya agad na aksyon. Oo. Pero ang tingin ko priority, yung mga nasirang kalsada, Oo. yun ang mga nasirang tulay, Yung mga linkages. para mabilis ang rescue. It will take some time bago po makarecover yung mga... Pero at least makabangon. Pero ang mission natin, ang action plan dapat, make it as fast as possible. Ganon. Para sila mismo makatulong sa sarili nila. Kasi Yes, makabangon agad. Makabangon ka agad. Although, siyempre, yung fighting spirit ng mga Cebuano, nandyan yan. Alam mo, sa basketball, yan ang pinakamahirap kong kalaban Totoo. Nung ako'y naglalaro po, mga taga Cebu. Matitindi Grabe yan. fighting spirit. Matitindi yan. Fighting spirit talaga nandyan. Lalaban yan, babangon yan. Pero gusto ko sana sabihin, kailangan nasa ayos yung action plan. Para matulungan sila. Para dumating. Dalawa actually yung mga ganyan na matitindi fighting spirits. Sa Cebu, yung mga University of Visayas at saka Southwestern University, parehong matitindi yan. At saka St. Louis. Baguio. Matitindi rin yung mga Nakalaban ko din yan sa intercollegiate. Matitindi rin yung mga yun. Oo. St. Louis. Mga mountain people. Ano po yan? Palaban. Palaban. Babalik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882, 8:31 ng umaga. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Ang pag-iusap lang natin, paring Conrad, Okay. sa ating mga kababayan, makitulong po tayo. Kung may mga may tutulong po tayo. May mga kailangan daw na donation. Yung mga donations, lahat. For now, muna, pagkain. Pero kailangan ready to eat na. Yes. Wag naman yung papadala tayo ng gulay, kailangan pa nila lutuin. Paano naman? Ngayon, yung mga gusto mag-volunteer, makipag-usap po kayo sa mga local governments kung pwede. Kayo sa office mismo ni Governor o office mismo ng Bogo City Mayor. Kasi mahirap yung pupunta kayo doon, makikiepal kayo doon na wala kayong gagawin. Makakagulo lang kayo doon Hirap nun. Mahirap yan. Yung mga opisyalis, Tapos pakakainin pa kayo. maghahanap pa kayo, magiging ano pa kayo doon Ayun. Problemado. Aray. Yung mga opisyalis Aray. na hindi naman kailangan dyan, magtrabaho na lang kayo somewhere. Meron po mga lugar na wala pa rin pasok. Ayan, Bakit? Nasira po yung mga eskwela. Sira yung mga Aray ko, eskwela. kawawa naman At saka yun. yung mga, Even as far as Iloilo, Yes. doon. May mga Pati- sa Negros Occidental pala. malakas din. Ah.
Hanggang Yung Leyte, yung Southern Leyte, meron eh. oo Malakas dun. umabot kasi ng intensity 6, intensity 5. Bacolod City po, Yeah. intensity 5 yan. Oh, isipin mo. Yung Roman numeral na 5 yun, ano? Hindi yung mga Arabic Arab. numbers. Yung, kasi may dalawang klase po ng intensity 7. Itong bumanat dito. Yung Ruby Tower nung 60s, Oo. intensity 5 lang yun, pare. Bagsak. Bagsak yun. Doon kitang-kita mo na substandard. Di ba? Ngayon, babalikan niya ng mga engineers. Titignan. Pero ang gusto ko sana, maging public yung report. Para maayos. Para maayos, siyempre. Okay. Walang turuan. Huwag mo nang turuan ngayon, ha? Magtrabaho tayo, magsama-sama. Baka mamaya, wala kayong gagawin. Sisihan na agad. Magsisisihan. Saka na yun, after the assessments. Ayun. Ang mga report po, nanawagan daw ng mga food, water, medical supplies for now. Yan. Nauubusan na raw po sila. Kasi konti lang naman yung naka-preposition ng DPWH doon eh. DSWD, kasi hindi naman talaga expected na meron ganyan. Hindi mo mapipredict yung Hindi mo earthquake mapipredict. di ba? Yun ang problema dyan eh. At saka ang Cebu, hindi gaanong dadaanan yan ng ano eh. Ngayon lang daw, ngayon nga dormant nga daw yung na yan. Yung fault. Yung fault na yan. So, yun po, kung gusto nyo tumulong, yung mga Rotary Clubs dyan, yung mga Elks Club, yung mga Lions Club, ano pa yung iba pa? Eagles. Yan. Kung gusto nyo raw, food, water, and medical supplies. Yan. So, baka personnel, kailangan na rin. Makipag-coordinate lang sa mga totoo na mga kasama sa operations. Wala namang ang problema kasi yung may mga naipit and everything, na helpless itong mga rescuers, hindi alam ang gagawin kung napakalaking biga nung... Yung mga equipment, yung mga Mabuti construction wala equipment. doon sa level na yun, yung disaster. ganun, Naalala mo yung sa Turkey? Nakita mo yung mga... Ba't hindi? Talagang flattened. Ang lupit. Flattened. Na-work out. Ang mga airports po, umaandar. Ang mga ports, umaandar din. seaports, umaandar yan. So, yung mga businesses, continuous ang dyan. Northern part na Cebu Alam mo ito. pa, ang isang problema raw, sa ganyan disaster stricken, nakita ito ni BBM mismo. Si BBM pumunta doon pero sandali lang. Pero hindi sa Masbate, mas devastated yung buong island. Dahil sumentro dyan si Opong eh. Opong. Ang nakita raw niya, yung means of trade, yung pera, Oo. yung cash. Okay? Kulang na kulang kasi napakalalayo ng mga ATM. Ayan. Yun ang nakita niya. So yung mga tao na victim, meron naman pera. Pero walang ano. Pero wala silang cash. Yung pera nila nasa bangko. Kasi tinuruan natin sila magbangko. Ngayon, ang nakita ni BBM, ang hirap na hirap silang kunin yung pera nila galing sa bangko dahil malayo yung ATM. Hindi, Dahil wala rin masakyan. either malayo yung ATM o kaya walang elektrisidad. Paano ka mag-ATM? Wala namang power. Isa pa yun. Oo, di ba? Baka mamaya maipit ka ba? So yung mga problemang yan, kailangan pag-aralan siguro ng Immediate mga yan. banking system. Immediate yan. How do you facilitate trade kung walang cash? Kailangan electronic siguro, payment. Kung walang signal, Walang signal, mawa-work out. paano yun? Ano ang mga pwede? Ito naman Promissory note na lang. Ito naman si Joy. Dalin daw yung cash na galing sa hindi, Saan nandun daw sa bilyaran. Hindi, Ay, nako. 1,000 ang hirap mag... Malibaneta? At saka hindi ba, may panukli, devastated nga yung mga tao. may panukli ba yun? Tigwa 1,000 yun, Joy. Ikaw naman eh. At saka papayag ba yung may-ari nun? May mga...
Yung mga Ano yun, yung nasa bilyaran na yun, dekorasyon yun ng bahay. Oo. Huwag yun ang galawin yun. Oo, ano yun? Hindi naman mga play ano lang yun. Ano yun, mga siguro 200 million. Bulang yun. Kung tigi 1,000, Mga 500. mahigit Mga- 200. Oo. Wow. Ano lang daw yung mga paper, hindi naman daw totoo eh. Parang nilagay. Props. 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 Para may shooting siguro. Para may shooting. Oh. Yun, ganun Oh, pa. ito. Nandito na, sir. Kompleto na kami. Eh di simple-simple yung problema. Mm. Hindi makabili yung mga tao dahil yung kanilang cash nasa bangko. Wala namang eh, walang ATM. Paano mo, uutangin mo? Oo. Yan pang Eh isang kung di mo kilala yun. Yun pang isang kaya local ito eh. Yung mga nakakakilala ng Magkakautang ka. magkakautang ka. Eh may pera ka naman eh. Hindi ka lang makapunta sa Kaya ATM. yung mga traders diyan, yung mga store owners etc., tumulong na rin kayo. Paano yun? Lista. Lista. May address. Hindi kagaya ni Yan po ang mahalagang means of trade. May the means yung of trade. barangay. Yung barangay government. Magkakakilala Pwede yan. Magkakakilala pwede silang mamagitan. Kung nagkakahirapan sa cash mismo. Okay? Okay. Paano ba ito? Paparating daw itong si Paulo. Another problem. Malupit. Bagyo na Malupit siya. ito. Bagyo na siya. Papasok na yan. Ha? Papasok. At Northern Luzon daw na naman, pare. Kawawa naman ang Northern Luzon. Di pa nakaka-recover kay, Opong. si Minda ba, Mirasol. Mirasol. Nando. Opong. Tapos ngayon, Nako. Paulo. Ngayon, Paulo naman. Diyan na raw po paparating at ang prediction nila, Northern Luzon ang tatamaan. So mag-ingat. Medyo maghanda-handa na. Paano kaya yung action plan na naman dyan? Nandun na naman sa relief. Huwag Relief kayong- goods. Ha? Meron naman sila eh. Na Na programa. Local governments ang talagang nakabaon dyan sa pag-alam kung anong gagawin. The local government should be ready. Yan ang frontline dyan eh. Frontline sila eh. Bukod sa dun sa municipal government, city government, yung barangay. Oh. Although hindi trained ang mga barangay natin eh to respond. Inalam ko na yan eh. Kasi there was one time, ina-assess nung, I think it was the UP, kung preparedness ng bawat city and everything. Pagdating ng Maaring prepared yung LGU city, pero down to the barangay, hindi nila nakita. hindi pa nag-trickle. Kulang ng training sa barangay. Merong force, halimbawa yung city, meron silang sariling response force o action force. Oh. Pero dapat kasi pati barangay kasama dun eh. Di ba? Well, usually dapat 'yon. Ewan ko kung nagagawa. Yan ang problema. Nate-train ba yung barangay Nate-train natin? Baka DILG ang niyan, Oo. ang sagot dyan. Meron naman mga DILG officers all over the country. Pati down to the municipal level. So, tignan natin kung paano ginagawa nila. Ito po ang magandang salita, puro salita, walang action plan. Ang DOT po, Department of Tourism, hinihikayat daw ang mga turista to stay alert dahil dyan sa malakas na lindol sa Cebu. Tika Cebu yan, si Secretary. Pumunta nga doon, nakita ko yung photo kasama si Congressman. Pumunta doon sa... talo na sila, di ba? Hindi na sila... Pero yung si Congressman, nandyan pa. Si Congressman. Panalo yun si Juke. Kailangan daw po alert kayo, mga turista. Kita mo? Importante yan. Kung hindi niya sinabi yan, baka may mangyari sa mga turista, di ba? Maging alert kayo. Maging alert kayo. Alert saan? Baka At saka inutos niya raw po, inspeksyonin ang mga heritage sites. Ayan. Grabe, no? Galing, ano? Hindi alam na ba niya kung may mga nasaktan na tourist? Wala naman siguro. wala pang report. Hindi naman kasi tourist destination niyang Bogo. Bugo. Ang alam ko dyan, business center yan eh. Oh, yan yung mga pineapple at lahat. Malakas yan. Malakas dyan, pineapple.
Taga dyan si Plus Elorde. Talaga? Oh, yes. Si Flash? Plus. Ooh. Tsaka mga dyan, mga Martinez. Martinez clan. At sunod-sunod daw po mga utos nitong si Secretary Cristina Garcia Frasco. Inutusan yung CHESA to assess to yung mga nag-field na mga teams to check tourism establishments. Ayan. Kasi may mga resorts dyan sa northern part of Cebu na magagandang resorts na puntahan ng turista. Pati ngayon, Bantayan Island, yung ganon. Ay mga ganon. Tsaka yung Diyan yata yung mga butanding Yan yung daan. kasama dyan. Kasama yata dyan. Ooh. Yan sa northern area. Tapos, immediately daw po si Secretary Frasco ng Tourism coordinated with the other cabinet members. O yan. Lupit, ano? Mabigat. Well, anyway, kung kayo po ay turista, may hotline naman niyang DOT. Madaling tumawag doon. Madaling i-google yung hotline ng DOT. Yun na lang. Kesa puro mga ganitong press release. Kung baka meron na stranded na tourist, obligasyon ba ng DOT yun? Tulungan. At least paano bigay sa mga, kung halimbawa foreigner yan, at least yung mga embassies nila, ma-advisean. Aha. So, ang LTO naman daw po, nag-field ng mga enforcers. O yan, Wow, sinasabi ko galing. sa inyo Galing. Palagyan mo na kagad ng syokos. Kasi pag may luloko-loko dyan, hulihin nyo. Syokos. Isyokos kayo. Syokos kayo. Sari-saring epal na naman to. Okay. Ano pa ba po? Wala na. Ano pa ba pwede nating ma-report sa inyo? Meron tayo mamaya na makakasama from Cebu para on the spot. Mamaya, naghahanap tayo na kung ano ba yung on the ground. Okay. Makikita natin. Meron nag-a-attempt po na ikumpara itong earthquake sa Cebu. Isang mga grupo ng mga hindi academe. Okay. Tinignan daw kasi nila yung ang pinakamalakas so far yung sa Moro Gulf in 1976. Okay. Nasa 8 po yun. Ito, 6.9 lang ito Etong sa Cebu. Yun, nasa 8 daw yun. 5,000 at least ang namatay noon. Yun ang record. Tapos po, yung 1990, yung Northern Luzon, yan yung Baguio, 7.8 yan. Libo rin po namatay dyan, 1,600. But aside from that, you rescue yung mga survivors, ang tagal naghirap kasi hindi marating. Lahat ng kalsada Sira. ay hindi pumadaanan. Puro airlift. Limited, very limited ang capacity natin for airlift. So anong nangyari doon? Bukod doon sa mga namatay dahil tinamaan ng bagyo, yung mga may sakit namatay na rin. Lalo lumaki ang yan po yung nangyari doon sa bagyo. So tinitignan nila yan, okay? At from that experience, hinahanap nila kung meron tayong napulot. So we can adapt our action plan. Sana makita sila. O yun nga, yung logistics, travel, yan, yung mga ganyan. Capacity connectivity by way of communications, lahat. Power, water resources, lahat. Yun, yung importante yun. Hindi naman Kung daw, ma-damage kasi yung water system, supply, yung water supply system, patay. Kasi maghirap mag-transport ng tubig. mahirap. Bote-botelya lang. Hindi, doon na lang dapat. Baka meron machine tungkol sa pag-aayos ng para maging drinking water. Marami raw pong heritage churches. Ang ating news correspondent sa Cebu Yan. ay pwede natin makausap si Luigi Flores. Nasa linya natin.
Ang sinasabi niya, pahirapan daw ang pagtulong sa mga ilang evacuees na nasa lanta ng lindol. Good morning, Luigi. Luigi? Good morning. Good morning. Hindi ata naririnig si Luigi. Ayan na, Yan na. naka-unmute na ako. Ayan, good morning. Good morning, Kong. Good morning, Conrad, no? Oh, good morning. So pahirapan nga ang pagtulog ng ilang mga evacuees na nasa lanta ng magnitude 6.9 na lindol na naganap sa hilagang parte ng Cebu Martes ng gabi. Ayon sa isang post ng netizen na si Kimberly Burden Gotong, natutulog hindi sa sleeping bag kundi sa plastic bag na kasilid yung kanilang mga ulo ng mga biktima ng napakalakas na lindol, no? Ayon kay Gotong at ayon na rin sa ilang mga residente, tent o tolda, mga trapal at temporary shelter, ang pangunahing pangangailangan ng mga residente. Tubig at ready-to-eat meals din ang iilan pa sa mga pangangailangan ng mga nasalanta at mga ng pagyanig sa Northern Cebu. May mga ilang private individuals na rin ang nagsasagawa ng mga supply mission papunta sa Bugo City, ang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon na rin sa mga post dito sa social media, marami pang mga bayan ang higit na nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na mga bayan ng San Remigio, Tabuelan, Medellin at Daanbantayan. So, ang ilang mga lugar sa Daan Bantayan, di na mapasok ng mga four-wheel vehicles dahil sira na mga tulay. Ang Daan Bantayan ay ang pangalawang bayan mula sa Bugo City kung papunta ka sa Hilaga. Itong San Remigio, ito yung nasa kanluran, pati ang Tabuelan, ang Tabuelan which is nasa timog ng San Remigio at karatig bayan din ng lungsod ng Bugo. So nananawagan na rin ang Vicente Soto Memorial Medical Center na pagmamayari ng Department of Health na kailangan nila ng dagdag na supply ng dugo kasi nauubusan na ang kanilang blood bank. Patuloy ang screening ng mga blood donors na nagsimula alas 7 kaninang umaga hanggang alas 2 na yan ng hapon. Inaabisuhan rin ng mga gustong mag-donate ng dugo na pumunta sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Suspendido pa rin ng klase ng mga estudyante sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Talisay City, Danao City, mga bayan ng Minglanilla, Consolacion, Carmen, Barili, siyempre sa Bugo City, Liloan, ang bayan ng Liloan, Medellin, Daan Bantayan, San Remigio, Toledo City, Compostela at Bolon. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Cebu. Balik sa inyo. Luigi. Paano ang coordination ng ating mga gustong tumulong at nagre-rescue? Kanino sila lalapit or matatawag o pupunta? Maaari silang pumunta sa mga command center ng Cebu City Government na nasa labas ng Cebu City Hall, pati na rin na nasa labas ng Cebu Provincial Capital. May itinayong command center para makalikom ng mga donasyon para sa mga nangangailangan at mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol. Kong. Doon sa northern, yung mga Bugo, yung mga ganun, yung areas na yon. Paano? Meron man May diretso doon. communications ba yun? Ang Bugo sa ngayon na pahirapan pa rin ang signal ng komunikasyon doon. Narinig nga natin mula sa mga kasamahan natin sa media na pahirapan pa rin ang cellphone signal kasi paputol-putol pa yung linya ng komunikasyon doon sa lungsod ng Ayun. Bugo. Yung ano? How about the roads? Roads and bridges. Ang roads and bridges, ito may mga bitak ng ibang mga daan, may mga ibang Pero passable passable, Luigi. may mga ibang daan na passable pero inaabisuhan din ang mga private individuals na gustong tumulong sa mga nangangailangan doon sa Bugo City na sumama sa mga legitimate na mga rescue missions para ma-identify sila at makilala sila bilang tagapaghatid ng tulong dahil delikado ang daan, delikado ang sitwasyon ngayon sa Bugo at hindi natin malalaman kung kailan ulit uuga yung lupa, no? Wag silang pa gala-gala doon kung saan-saan sila pupunta. Wag na sila sumama. Siyempre kung kailangan pa rin nila ng mga hard hat, no? Kailangan din ng mga identifier, mga vest, no? But the businesses are open, Luigi. Doon sa northern part,
yung mga halimbawa palengke, Mga ganon. mga supermarket, bukas naman. Ang wala pa tayong Report. detalye ukol doon, pero Okay. ang nangyari nung bigyan ko lang kayo ng Yes. picture nung bagyong Odette nung 2021, December 2021. Yes. Nung nasalanta ang Metro Cebu, Cebu City, Mandaue City, ang pinakaunang nagbigay ng tulong ang mga residente ng Bugo, which is 100 kilometers away mula dito sa lungsod ng Cebu, no? So sila yung tagapag-supply ng mga pangangailangan, mga basic necessities. So doon namamalengke, doon bumibili ng supplies ang mga taga Metro Cebu doon sa Bugo noong 2021 nung Odette. Kaya ngayon ang Metro Cebu naman ang bukas, ang may access. So posible na dito na mamili ng mga pangangailangan ang mga residente, mga kababayan natin sa Bugo at ibang mga Okay. Paano kababayan yung natin public transport? Operating naman. We have to get details pero for sure may mga delays yan kasi dahil sa mga bitak sa daan, no? So Yun na nga. Oo. By sea, Luigi. by sea walang Port ba ang problem. Bugo? Port. Port ang Bugo? May port ang Bugo, may diretso silang biyahe papunta ng Matnog, Sorsogon, which is alam na natin ang endpoint yan ng Luzon, no? So may diretso silang biyahe, that's what we call the Pulambato Port sa lungsod ng Bugo. So hopefully operational yung pantalan doon, pero nagsidatingan na rin, pwede namang may mga nag-alok na rin ng mga shipping companies na libre ang kanilang pasahe, no, para sa paghatid ng mga relief goods papunta sa Northern Cebu. At Conrad. Yeah. Okay. Yun. Thank you. Pero mamaya Luigi, babalikan ka namin. Baka mayroon tayong makausap ng mga personalidad dyan. Wag lang yung mga paepal lang na personalidad. Yung mga totoong tumutulong at nag-aayos, alam nila ang ginagawa nila. Okay, ikaw, marami. kumusta ka naman, Ikaw, Luigi? Luigi, kayo. Hindi ka naman shell-shock. Actually, ano pa rin parang nung paglindol mismo kami ng misis ko na napatakbo talaga kami palabas ng apartment namin kasi umuuga na talaga. Talaga umuuga. Oo. Diyan ba sa Cebu Umuuga. City, walang 6.9 mga... ang lakas Oh, nun. malakas. Diyan ba sa Cebu City, yung mga buildings at lahat, wala bang bitak-bitak pati dyan, yung mga roads at lahat? Awan ng Diyos naman, wala namang danyos dito yung mga building dito sa Cebu City. Yung mga simbahan naman dito na mga luma, certified naman na ligtas, ayon na rin sa ilang mga personalidad ng Basilica Minor Santo Niño na gumuho yung bell tower nung 2013 na lindol na na tumama doon sa Bohol, no? Kasi yung kampanaryo nila gumuho eh. Yes. So chinek naman ng mga engineer, structurally sound naman ang Basilica Minore del Santo Niño. Ayon na yan sa media liaison officer nila na si Father Jules Villa Almeres. Ayun, mabuti naman at medyo hindi masyado na ng Cebu City. Pero talagang doon sa northern towns, no? Talagang yun ang workout. Kasi doon ang pinaka-epicenter magnitude 6.9 sa silangan ng Bugo City. Thank you update mo pa kami. Sa mga mamaya-maya. Siguro kung available pa si Luigi. Mamaya, kung available pa yan si Luigi. Magpa-update ulit tayo. Okay. Okay ang airport dyan, di ba? Bukas. Okay, ang airport dito bukas pero nung gabi ng lindol mismo, maraming mga flights din ang na-cancel. na-delay. Ibig sabihin, Pero, kung may magbo-volunteer na mga doktor or... makakarating kayo doon. Oo, pwedeng pumunta dyan. Bukas ang airport. Bukas ang airport. In fact, nag-post na rin si Manila Mayor Isko Moreno na magpapadala siya ng team dito sa Cebu para magbigay at ng tulong para sa mga nabiktima ng magnitude 6. Ayun. Okay. Umepal din, ha? Ka-epal din. Sige, thank you, Luigi. Sige, thank you, Luigi. Thank you. Maraming salamat din. Ano daw? Papadala ng... Ayusin mo muna Manila, Mayor.
Huwag ka na muna masyadong pumunta Ikaw ron. naman. Saka ka na pumunta doon. Oo. Sana yung mga troll magpadala din. Dali na lang doon yung mga troll at ibaon na doon sa mga troll ni Isko. Hindi ba pwede? Yung mga troll ni Chubibo. Nagkalat ngayon yan. Yung mga troll ni Marcoleta. Ang dami yan. Sana dalhin na rin doon, ibaon na lang doon sa Rabols. Kaya nababanggit yung kay Meris ko kasi umepal siya doon sa yung Apog yung pumping station. Oo, umepal siya. Siya pala may siya pala yung may kasalanan doon nako. Yan ang sinasabi ko yan ang sinasabi ko. Okay. Magbabalik po ang karambola para kumita pa ang mga troll. 9 o'clock na ng umaga, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kayo, karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Lalo na doon sa mga nagbibida-bida. Nakakala nila ang karambola para sa kanila lamang. Binabati na lang namin yung mga milyon na nakikinig sa radyo. Yes. Na hindi makapag-comment. Dapat siguro meron tayong phone, Dati may phone tayo, nagko-comment yung mga nakikinig sa radyo. Meron dati. Tignan natin, baka sa susunod na mga araw magkaroon tayo ng gano'n. Nawala yun mula nung lumipat tayo rito Yun ang mga masasarap na komento Dahil medyo knowledgeable. Tsaka makakausap natin ng todo. Hindi mga tarantadong bobo. Yung mga tarantadong bobo, parang akala nila sila ang sentro ng mundo. Lalo na ng karambola. Hindi po ganoon. Ang karambola, para sa nationwide. Nationwide po kami. Ang mga istasyon ng DWIZ, nagkalat hanggang doon sa Mindanao. At saka, hanggang sa North. At saka kami, naririnig kami, maski yung mga nasa barko, mga kababayan natin dyan, OFW, naririnig po tayo. At nakikipag-usap kami sa kanila. Maganda yung mga maliliit ang hindi naman po. Yung mga yung mga pare anong significance nito? Ito immediately gusto ko sana Dahil yung BARM kumbaga po malaking bagay, big deal. Suspended. Yung buo ng BARM, ngayon lang natin ginawa yan. Big deal sa atin yan. Tapos may peace and everything. Ngayon, nag-ruling ang Supreme Court na yung October 3 ng BARM election, unconstitutional daw yan. Maaring matigil yung eleksyon sa October 13 dahil ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung Bangsamoro Autonomy Act number 77 na ito yung naghati-hati nung area into 7 seats sa Sulu. Ano kasi yan Yung Sulu kasi ang problema rito Hinati-hati sa 7. Hindi raw ayon sa Constitution yun. Kasi ang nangyari dyan, magkakaroon ng first parliamentary elections ang BARM. Kasi mayroon silang parliament. Okay. Ngayon, allocated yung mga seats bawat probinsya na nasa BARM. Yung kung Sulu, kung ilan ang kanilang seats sa parliament. Sa parliament. Ang Sulu hindi nakasama sa BARM. Kasi ang sinasabi ng Supreme Court, kung hindi kayo bumoto doon sa BARM Act, hindi kayo kasama. Ngayon, yung kanilang allocated, nila yung BARM. Nireject nila yung BARM Act. So ngayon, yung allocated na 7 seats sa kanila, paano mo i-distribute yun? Yun ang pinag-usapan. Bakit kasali pa rin sila sa parliament kung hindi sila kasama sa BARM? Pero hindi sila kasama sa parliament. Kaya lang, yung kanilang 7 seats original na allocation sa kanila, saan mga distrito sa doon na remaining BARM provinces ilalagay yung 7 seats. Yun ang pinag-usapan.
So, hindi matutuloy ang schedule na October 13. Napakalapit na po niyan. Hindi na matutuloy yan. So, March 2026 na. Ang bago eleksyon. Bagong eleksyon. Yan. Medyo may kaguluhan to. So, ayusin yan ng COMELEC at this point in time Mhm. para maayos kung paano ang gagawin pa dyan sa BARM na yan. Kasi allocated ang BARM ng 80 parliamentary seats of which I think 20 or something ang appointed directly by the office of the president and the rest are elected. Ayun. Okay. So, at least by next year. Next year. Aha. Kasi ang sulo ngayon, paring Conrad, ay kasama na, hindi na tinanggal na yan sa BARM. Kasama na sila sa Region 9. So, hindi na kailangan yung 7 seats. Kaya nga, Ganun lumalabas. kaya nga, i-reallocate ngayon. Anong probinsya pupunta yon? So, ang Sulu hindi kasama sa Sa BARM. BARM, hindi kasama. Kasi nga, sinabi ng Yan ang sa akin pagkakaalam. No, ang ating mga kababayang Muslim, ang pagkakaalam ko noon, Sulu ang number 1 na area ng mga Muslims hindi, tsaka, dito sa Pilipinas. Tradi- Sila pa ang hindi kasali ngayon. traditionally, sila talaga, kaya nga Sultanate of Sulu kasama dyan sila pati yung mga doon. yung mga yan, Sabat lahat, kanila yan dati. May historical, May historical. Sila talaga ang main. na bago rito. At saka doon din nagumpisa yung separatist movement. MNLF. Involved din daw po itong mga Diskaya, Curly and Sara Diskaya, Saan na naman? sa mga hospital na Yung pinatayo ng government. health facilities. Ayan. Yan yung nireport ni Secretary Ted. Oo. Kasi nagkaroon ng budget deliberation. Nasayang. Oo. Hindi. At meron daw na ghost hospitals din. Meron? Hindi lang naitayo at nasayang. Iba yun. Doon ang hihinayang si Ted Herbosa si Secretary Herbosa. Itayo na pero walang personnel. Walang personnel. Kumbaga, ganito po ang naisip ko dyan. Grabe, napakahina, napakabano ng planning natin. Magtatayo ka Maglalaan tayo ng pera para to sa construct construction. a facility, hindi kumpleto. Walang Walang personnel, walang Walang equipment. Hindi ba kalokohan yun? Gusto lang kumita yung contractor, Ayan. kaya itutuloy yan. Ayan. Wala pong iniwan yan, yung panahon ni Pinoy. Dahil sa hindi marunong magplano, ang ginawa, pinagsisimentohan yung gilid ng mga kalsada Ayan. na merong poste at merong puno. Sa gitna. Di ba? Paano mo gagamitin yun? May poste, may puno. Ganon, napakagaling ng planning. Hindi ba dapat yan, bago mo simentohan yan, tanggalin muna yung puno at poste? Bakit mo sinimentohan ng merong puno at poste? Ang dami po niyan sa Cavite. Even Laguna, even Batangas, nakikita ko yan. Papuntang north, marami rin. Northern part, papunta ma. Yan yung mga yung mga national highway sa mga probinsya. Ganyan ang pinagagawa nila, pinagsisimentohan yung gilid. Kailangan gastusin ho yun Napakahina ng planning noon. Ganito rin to. Basta itayo natin yung mga health center. Ayos na tayo. Asan yung personnel? Asan yung equipment? Hindi, meron ho kasi nakalaan na budget yan Sayang naman. Lalong nasayang yan dahil ginastos nyo, wala namang gumagamit. Aanayin yun. Meron daw pong 123 na DOH contracts, ang halaga 11 billion na delayed. Hindi pa tapos. Ang tagal nang yan. Maraming bago-bago. 11 billion! Napakahusay naman ito. Ano yan? Nag-umpisa pa yan, panahon pa ni President Duterte. Di ba yan yung nagkagulo? Yung 11 billion yan, committed do sa mga project na yun, Yes. na hindi naman natutuloy. Nasaan yung 11 billion yan? Hindi alam. Ang nagsasalita po si Senator Gatchalian Sabi kasi ni Ted Herbosa, ito ang flood control version sa DOH.
Basta lang maka-construction. Basta hindi ghost nga eh. Sino yung supervising auditor ng COA? Yan. For DOH? Amir Gamama. Yan daw St. Gerard ng mga Diskaya. Involved din sa 130 million sanitarium project sa Zamboanga. Ayun. Na wala pong nangyari. Hindi natapos. 98% complete. Ba't hindi pa 100%? Ano ba naman Hindi yan? nangyari. Pero nakakolekta na siguro yan. Was left idle. Hindi ginagamit. Sanitarium yan. Eto, siguro. Napasa ng COA eh. So, sigurado nakakolekta yan. 22 million naman. Zamboanga del Norte. Kompleto na siya. Pero hindi naman ginamit na health facility. Ginamit siya classroom. Ayun. Aray ko. Ano yung pag nagkasakit ka, kailangan mo na Oy, nasa linya natin. Ng RPN Cebu. Ang si Ting Joe Pepi. Si Joe. Pepito, Joe, oo. sitwasyon daw, update natin sa Lindol. Kasama kami, Ting. Ting? Nandiyan ba siya? Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Conrad and Sir Jonathan. Update lang po sa Lindol dito sa Cebu. Kagabi po, natagpuan na po ang dalawa pang nasawi ng isang gumuhong gusali po, itong pension house dito sa Barangay Gairan. Ito po ay mag-ina po, Sir Jonathan and Sir Conrad. Mag-ina? Mag-ina Ina. ka mo? Yes, opo, mag-ina po ito. Minor de edad po yung bata. Tapos nakita po sila mga bandang alas 8 na po ng gabi kagabi. So ito po ay nalibing sa gumuhong gusali ng isang pension house dito po sa Barangay Gairan, Bugo City. Pero buhay? Hindi na. Wala na po. Patay. Sawi na po nakita kasi magba 24 oras na po. Mula sa So may mga nare-recover pa palang Bodies, mga namatay. mga bodies. Yes, opo, patuloy pa rin po yung mga rescuers natin hanggang ngayon sa paghahanap pa rin po sa mga iba pang mga biktima. Kasi marami pa pong marami bang landslide mga dito. building na bumagsak dyan sa... Yes, sa Bugo City po, marami pong mga gusali dito, mga building na gumuguho. Tapos may mga landslide din po. landslide. Yan, delikado Yes, yan. opo. So, Okay. doon sa sa landslide po sa barangay Binabag, Bugo City kahapon, may na-recover po na 14 katao na wala na po, na walang buhay na po. Wow. Oh, wow. 14. Oo. Okay, Dumadami. ikaw naman, Ting. Kumusta Kumusta ka? ka? Yes. Yeah, okay lang naman po. And then ngayon pabalik na rin po ako sa zero ground ngayon. So titingnan natin kung ano pa ba yung mga Busy update mga doon. media dyan ngayon, Meron ka bang okay ba ang roads and bridges dyan papunta sa Bugo? Yes, wala namang problema. Sa experience mo. Pasabol naman po yung daanan natin kahit merong mga bitak-bitak, mga bitak. So madadaanan na din po ng mga light to heavy vehicles po. Okay. Maraming salamat. Ingat ka, Ting. Yeah, Thank you ito sa na lang po, update. Ting sa Pipito. Ayun, Maraming salamat po dyan sa inyo. Hanggang kagabi pala may nakikita pang Malamang meron pa. nabagsakan. Yes, ano? yung mga Marami pa nabagsak. dyan. Kasi hindi pa naman lahat ng nagiba Napuntahan na. Oo, napuntahan na. Sana nga. Sabi po yun nga, sa Zamboanga del Norte, yung ginamit na classroom. Okay. Hospital na ginamit na Na classroom. classroom. Ayan ang sinasabi ni Herbosa. Ang dahilan daw po ng mga nangyayaring ganyan na nasasayang ay masamang planning. Ang tagal na natin sinasabi yan. Wala naman talagang wala namang master plan eh. Panahon pa Ang ni DPWH, wala pong master plan yan. panahon pa ni Pinoy, di ba nagkaroon nga ng Health Facilities Enhancement Program na nagraan ng pera, hindi naman natutuloy. Yun na nangyari. Daang bilyon Itino yun. yan.
Yan na Yan na mga- yung result niya. Yan na yung mga result niyan. Haphazard. Halabira. Halabira ang ating construction. Hindi limited na nga yung pondo mo. Gagamitin mo sa halabira kung ano-ano lang maitatayo niyan. Hindi naman yung mga kailangan. Kaya pag meron tayong mga major infra, ang gagawin natin, uutang tayo sa labas. Ayun. Yeah. Kasi yung ating sariling pera, kung saan lang napupunta. Mabuti nga sana kung nilagyan man lang yan ng at least maski ng multi-year na hiring ng mga personnel at saka mag-aron ng equipment. Wala rin pala. Ayan. Paano? Yung noong 90s, merong isang professor siya sa UP. Hindi ko lang sasabihin ng pangalan. Pinaaral ni FBR sa kanya yung pork barrel system. So, inaral nila, research, survey, and everything, interview, kaluhat ka na. Sabi, ang conclusion nila, mahigit 40% sa pork ang hindi napupunta sa project. Number 1 yon. Number 2, dahil masyadong splintered yung mga project, kung ano-ano lang yan basketball court. Hindi nabubuo ng totoo. Sobrang splintered, piecemeal, ay sayang. Kasi kung ipunin mo lahat yun at magtayo ka ng mga major irrigation, major logistics center, mga ganon, ang laking bagay. Okay? Isa yun. Masyadong ba na fraction, hati-hati yung pera? Kung ilagay mo sa isang buo, baka taon-taon meron tayong LRT. Ibuhos mo. Ibubuhos mo doon. May LRT ka sa Cebu, may LRT ka sa Cagayan. Ganyan naman ang nature dapat ng infra. Kasi infra, hindi naman pagkatapos ng isang barangay, wala na. Hindi naman ganun eh. Pero alam mo, wala nangyari doon sa study na yun. In other words, Parang pa na FBR, sinabi na yan, yung pork, nakakasama yan sa development natin as a nation. Pero kailangan daw i-tolerate, ayon doon sa administrasyon na yon, it's a small price to pay for our for reforms and democracy. Yan. For the democratic system to survive. Otherwise, unstable ang political situation. Yan ang sinasabi doon. Pero kung ganito namang klaseng nauubos ang pera. Lalo magiging unstable. Lalo unstable. Kasi papunta tayo sa bangin yan. Pati daw po sa farm-to-market roads, may mga ghost. Sino kumikita doon sa farm-to-market? Di ba DA ang ano niya? DA tsaka public ang works. timon dyan, Department DA. of Agriculture. Sila magsasabi kung saan papunta dapat yan. Meron din naman. Farm to mansion, farm to cockpit. Farm to cockpit. Di ba? Yan ang sinasabi. Mabuti kung kahit may farm to mansion, at least nandun yung kalsada kung ghost, mas mahirap. nalusaw na lang yung pera. Papel lang ang umikot. Papel. Ayan. Yan. Oo. It's alarming, sabi daw ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na nangyayari yan, baski sa farm to market. Ibig sabihin, eto mga tinamaan ng mga DPWH na yon, lahat na lang inupakan, pati yung mga ganun. So, hindi ako magtataka. Yung hospital, merong Classrooms. Kung classroom, hindi ako magtataka. Meron. Nangyayari yun. Lahat na lang. Kaya nga, yan ang sinasabi natin, paring Conrad. Yang public works talagang talamak. Alam na natin yan. Maraming magagaling, kaya lang nadadala sila ng sistema. Ngayon, meron dapat na kasama sa preparasyon ng budget na whistleblower. Yan yung budget and management. Kung kasama rin sila sa sindikatuhan, di wala. Ayun. Yan ang problema doon. Kasi pwedeng sitahin yan ng pwedeng sitahin yan ng DBM. Oy, teka muna. Itong ginagawa ninyo to, last year, ito na naman tayo. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Yan, the same,
the same dimensions, ganito yan. Ito yung pupuntahan, yan pa rin. Yung sinasabi ko sa tulay, Oo, taon-taon may budget, taon-taon di nagagawa. marilaw. Paano nangyayari yun na ano yung inuulit lang ng DBM? Oo. O may kuntsabahan, may in cahoots ang DBM with the DPWH engineer there? Walang problemang magkabakas yan. Sigurado, bakas. Bakit naririlisan ng pera? Yan. Kailangan na workout. O eto daw, iniimbestigahan daw ni Boeing, etong si Villar. Mark Villar and his family. Nasa investigasyon din daw po yan ng DOJ. Tungkol dun sa yung mga sa... Hiwalay ito doon kay yung iniimbestigahan si Martin at saka si Ko. Yes. Kasi yung Martin at Ko, BBM time na yan eh. Ito, before. Etong Villar, Duterte era. So ano na? Extended na yung investigasyon, hindi lang yung Marcos era. Kasi yan doon sa ICI na executive order, mula 2015, meaning Noynoy, Kung kailan nagsimula yung flood control. kung kailan nagsimula na naging masigasig ang flood control flood funds. control. Ayan. Yan. Diyan po kasi after Napoles, yan. yan ang bright idea, innovation. Dito nahanap. tayo kumita. Nahanap, ng flood nahanap. control. Nakagawa. Yan po daw ay under investigation, anomalous infra projects ng DPWH. So, lumagpas na tayo. Umabot na tayo doon. 8.5 yata yan or 9.5. Meron sana akong gustong marinig kay Secretary Rebolla. Yung saan ba yung mga project na yan? Baka dapat ang atupagin. Paano nagkaroon ng mga kalsada na napakaganda at napakalalawak dyan sa Villar City? Susunod na yan. Susunod na yan. Hindi naman. Baka lang baka nagkaroon. Private po yan. Oo. Private. Kasi sinara na yung gate eh. Hindi na pwedeng daanan. Dati nung ginagawa yan, open na open yan. Bakit ngayon naging ganun Biglang nung natapos, sarado na. Sarado na. So, under investigation daw to si Mark Villar. Paano yung prime water? Under investigation din yun. Sa Senado. Sa Senado. Pero sa DOJ, wala pa po yan. Wala pa. Papunta pa lang doon. Okay. Ang problema, meron ding reklamo against Remulla dyan naman sa ombudsman. Paano ba to? Kasi may inuupakan ka, Boying, kailangan upakan ka rin. Ganun ba yan? Hindi ko maintindihan ito. Nag-issue po ang acting ombudsman, Dante Vargas. Tanggalin daw yung docketed na kaso against dito. Kay Boy. Suspended, oo. Dahil nung panahon ni Uncle Sam, may na-docket na kaso against kay Boying. Ngayon, pinatanggal ni acting ombudsman. Ngayon, inuupakan sa media. Bakit pinatatanggal yung kaso ni Boying? Okay? Ang kasi dyan, sino ba yung nagreklamo na yon? Hindi ba mga DPWH? Hindi. Iba? ang ano kasi dyan, nag-decision, pareho exactly the same case. Okay. Na nagkaroon ng dalawa kasi nagreklamo, di ba, si Senadora Amy, tapos yung Senator yun. It has something to do with yung yung pagkuha kay Nakibuloy at ganyan. Ayan, yun yung kaso yun yung kaso na yan. Pareho lang yun the same set of facts, etc. Sabi niya, abay, pareho lang set of facts. Iba lang yung nag-file. Ibig sabihin nun, wala yan. Tapos may action din ng ombudsman tungkol naman dito sa mga kaso ni Secretary Dizon against DPWH officials at mga contractors. Yes. Okay? Ano ba ang gagawin ng ombudsman? Parang ang gulo. Bakit sila
nagpa-file ng case sa ombudsman, di ba dapat ICI ang magpa-file ng case sa ombudsman? Sana, ganun nga. Nauna eh. Nauna na yun, wala pang ICI Wala pa. noon. Kaya siguro tinanggal sa docket. Oo, dalhin nyo na sa ICI muna yan. Huwag Ganon. muna So, sa akin. naintindihan ko na ngayon. Oo. Okay. Yan ang sabi ni Acting Ombudsman Dante Vargas. Huwag nyo kaming dagdagan ng hindi pa naman kailangan. Punta kayo sa ICI. Kasi nakakonsentrate doon yung investigasyon tungkol sa infra. Yun. Kaya pati yung infra na sinasabi ni Secretary Ted Herbosa, dalhin nyo na rin doon. Yun. Doon na lang lahat. Doon na lang muna, infra nga eh. Kaya ba ng ICI? Kakayanin. Dapat kaya ng ICI. Kailangan kumuha po ng mga personnel. Additional. May tinatanong yung aking kumpare, si Bobby Tiglao. Hmm. Ba't wala ni isa daw siyang naririnig na private sector, kumpanya, whatever, organization, nagbo-volunteer ng Tumulong? gumawa at ng tulong, magbigay man lang ng ilang tao. Kumbaga, seeded. Ako magpapasahod nito, boss. Pero, Kumpanya ko. papahiram ko Pero muna papahiram ko muna, seeded to sa ICI. Dahil magaling to sa forensic accounting. Mga ganon. Wala ba? Wala daw. Hintay, Akala ko bang galit na galit kayo? Ba't Nasaan hindi kayo? man lang kayo magpahiram ng... Sir Bobby, malapit Sir na hong- Bobby? malapit na hong dalhin dyan. Kaya lang, kami dito sa banking system, inaayos pa namin yung mga dokumento para dalhin sa ICI. Ayun. Yan. Ayos. Hmm. Tapos nakakatawa yung yung chance encounter daw Ha? ng Sobel Brothers, Fernando Sobel at saka si Jasa Jaime Augusto Sobel de Ayala. Bakit? Anong nangyari? Sino sinachance? Chance encounter Sino sinachance with the encounter Vice nila? President Sara Duterte. Nag-chance, ha? Chance. Nag-chance, ha? Yung hindi inaasahan, nakita sila. Oy! Oh, you're here? Ganda. Vice President. Hindi po. Bakit? Nasaan ba si Jasa nun? Napaka nung propaganda nung They dyaryo na they yun. were in Davao? Hindi, nasa Davao sila, may project, ang Alcantara Group. Kasama sila doon? Ka-joint venture ng Ayala. Okay. I understand. So, chance encounter, ang naimbitang mag-inaugurate, ribbon cutting, Ribbon cutting. ay si Vice President. Ang ganda chance. Kita mo, chance lang yun. Tindi, ano? Hindi naman sinasadya yun. Ma'am, you're here. Okay. Tinanggap mo pala yung imbitasyon namin. Ganun. We thought all the while you were somewhere Siyempre, binabasa na yan ng mga business community. else. Kayo naman, Jasa, eh. Halata naman kayo masyado. Umpisa na po ng sipsipan ngayon. Kay Vice President. Dahil sino ba nangingibabaw ngayon for 2028? Ito lang suggestion. Kanya-kanya sipsipan na ngayon yan. Ito lang suggestion ko doon sa inner circle ni Vice President. Tignan nyo yung mga sumisipsip, baka pati yung dugo ni Vice President. Masipsip na. Masipsip na. Ayan, naku, patay tayo. Baka Ang Senate sumipsip din. Ay! Ang tagal na! Binoto nila, kailangan daw house arrest. Ano bang value nung resolution na yun? Hindi ba zero value? Baka nga negative. Baka makasama pa Yun na nga. sa kaso ni PRRD. President Duterte. Di ba? Sasabihin gumagamit kayo ng mga ganyang tactic. Baka sa public image, makasama pa yun eh. Nakikialam pa kayo. Ay, nandito na nga yun. So, katakot-takot na sip-sip. Ngayon, very kind sila sa hearing ng mga... Kaya sa plenary daw, yung budget ng OBP, pwede ka na sumipot kasi hihimas-himasin ka lang. Namin. Saka we will be happy. May ensaymada kami rito. Yung ensaymada. Chocolate. Sip-sip ang blues na po to. Ay! Love it na! Love it na! Sip-sip ang blues. Yan. Uulitin ko. Bakit Ayala ang nauna, pare? Ako uulitin ko lang. Yung mga nasa inner circle Ni BP. BP. Baka dugo na. Tignan mo na mabuti. Kasi baka dugo na. Baka dugo na yung... Baka yung sa kamayan pa lang baka.
Hindi lang sip-sip to. Higop na to eh. At tapos ang play-up pa nung Jardio, chance encounter. Yan. Hindi sinasadyang pagkakataon. Oo. Nagkakita. Nagkatog ba sa oras, no? Oo. Samantalang mag-guest lang naman sa inauguration ng project ng Ayala, Yan. si BP. Mabuti naman sa akin, sumipot si BP. Dahil yan ganyan, pare, signal yan sa business community. Dahil pagdating ng 2028, kung kanino ang business bumuhos, hindi lang campaign na kamukha ni Chisa na ganon. Hindi lang ganon. Buhos ng pondo ay ang laki ng advantage. Sa bagay, ang Alcantara kasi is a Davao-based conglomerate. Davao-based. Malakas So, ba yan kaya? Malakas. Malakas sila. Dominguez. Nag-one money na yan, Alcantara Dominguez, di ba? Hindi. Oh, yes. Nag-one money na yan. Definitely yun. So, bati na si Dominguez tsaka si BP? Hindi siya. Si Paul. Yan. Iba. Iba to. Oy! Time check na raw. 9:33 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako, si Conrad Manal. Kasama natin si Viner Contihino. At wala na tayo kasama. Si Direk pala. Meron na yan. Wala pa. Wala. Oy, yung mga nag-i-interest, bilhin yung mga kotse o mga luxury cars ng mga diskaya. Malayo pa po. Although masyadong adelantado yung announcement ng Bureau of Customs. Ibebenta raw nila auction. Mahigit 200 milyon na mga 13 luxury cars nito mga diskaya dahil daw po smuggled dyan mga yan. Smuggled. And may na po to, warrants of seizure and detention. So, pero hawak na ng Bureau of Customs ito mga kotse na to. Nandiyan daw yan sa port area, sa compound na ng Bureau of Customs. Pero ang problema po rito, kailangan pang may process pa yan ng forfeiture. Okay? Pag nagawa na yung forfeiture, at saka lang po maibebenta. Ito ang problema. Paano iseset yung price niyan? Okay? Ang estimate kasi ng customs sa 200 milyon. So, 13 kotse, on the average niyan, sa 13 kotse sa 200 milyon, ano yan, 15 milyon ang isa? Medyo mahal-mahal yan, Medyo mahal-mahal yan. At saka mahirap sigurong gamitin yan. Dito, kung sino man ang bibili niyan, ang tingin ko, collector din. Kasi itong mga diskaya, hindi naman nila ginagamit yan Kumbaga, happy na sila na alam nila, meron silang ganong klaseng kotse. Yan, ganyan po yung mga collector So, malamang na bumili nito, collector din. Ang estimate ko dyan, hindi marami yan mga yan. In other words, magkakabaratan. Di ba? Ilan lang kayo magbibid Hindi naman po kasi gamitin yung mga ganong luxury cars. Paano mo gagamitin yan? Alangan naman doon ka sa EDSA busway. Magagamit mo ba yan sa EDSA busway? By the way, yung EDSA busway po, alam natin, hirap na hirap sumakay dito sa Pilipinas. Isang beses nga may winner, may forum tungkol sa education system natin. Ang sinasabi, napakababa ng ating quality of education. So, yung solusyon, nakasentro sa kung ano yung pagtuturo, kung ano yung curriculum na ituturo sa mga estudyante. Science, math, language, English preferably. Okay? Tsaka technology. Yan ang mga ituturo, STEM.
tinanong ko yung taga Department of Education. Ang problema po ng ating mga mag-aaral, okay, ay hindi lamang yung sa loob ng classroom. Halimbawa, may nakakita ako ng paaralan, National High School, Bagbag National High School. Parang nasa isang sulok ng town eh. Ni walang kalsada. So yung mga pumapasok na high school doon, automatic maglalakad. Kasi hindi nararating ng mga sasakyan. Paano naman yun? Bakit tayo nagtayo ng eskwela sa isang lugar na walang kalsada? Makikita nyo po sa ibang bayan, maski naman mahihirap na bayan, yung mga eskwela accessible sa public transport. Parang kulang na kulang talaga sa planning na magtatayo tayo ng eskwelahan na hindi kayang serbisan ng public transport dahil paano papasok yung estudyante? Di ba? Isang example lamang yan ng problema, yan transportation. Ang mga estudyante po napakahirap sumakay. Hindi naman kapitbahay mo lang ang mga eskwela ngayon eh. Ang mga high school, kailangan mo mamasahe. Sa umaga, kasabay nito mga estudyante, lahat ng pamamasukan. Agawan sila. Kaya makikita mo yung pila, naku, napakahaba. Ang problema dyan kapag umuulan. Noong nag-aaral ako, nakikipaggawan ako ng sasakyan eh. Laki-laki ng bag ko. Hanggang ngayon, hindi pa po nasosolve yan. Yan problema na yan ng transportation. At ano ba ang talagang ating plano to solve it? Ang sinasabi nila, mass transportation. So, train, LRT, ayan, gaya. Habang wala yan, at hindi naman lahat mararating ng lugar ng LRT. Example nga laging ginagamit ni paring Joel eh. Bago ka makarating sa MRT 3, sa EDSA, ilang sakay? Kung galing ka halimbawa ng Parañaque, bago ka makarating ng MRT, ilang sakay? Meantime, anong gagawin mo ngayon? Yun po ang kailangan planuhin ngayon, yung transportation na yun. Pangalawa, yung mga pumapasok po, kung nagugutom yan, paano matututo yan sa classroom? So may problema po sa food supply, sa ating food security. Kabit-kabit yan. Yung problema natin sa transportation at yung problema natin sa food security, may kinalaman yan doon sa level ng ating mga estudyante. Walang makain di ba? Meron ngang argument Ganito, no? Merong programa po. Halimbawa, ang Rotary International, ang programa nila, yung anti-polio. Daan-daang milyon dolyares na ang ginagasta para ma-eradicate ang polio virus completely from the face of the earth. Sa haba-haba po ng programa, meron na lang 2, parang bayan, ang nakakitahan ng polio cases. Para ma-eradicate yung polio na yan, yung doon sa 2 bayan na yun, kailangan continuous yung programa. So nagkaroon ng konting debate dyan sa loob ng RI. Sa aking intindi, sa nadinig ko. Maaring ang walang polio, yung mga bata, pero wala rin makain. Nasolve mo yung polio, sa sobrang ginastos na pera, daan-daang milyon dollars, hindi naman natin nasosolve yung problema sa pagkain, sa food security. Nakatulong ba tayo? Okay? Kumbaga, masyadong concentrated tayo doon sa problema sa loob ng classroom. Kailangan ma-resolve din po natin, masolusyonan din natin yung problema
ng mga estudyante para makapasok sila sa classroom. Kapag nasa loob na sila, yun yung transportation. Ngayon, kung nasa loob na sila ng classroom, ang problema naman, kung meron ba silang enough energy to concentrate. Yung energy manggagaling yun sa pagkain. Kaya anong panahon ni Marcos na uso yan Nutriban eh. Nawala na yun. Baka dapat ibalik na yun eh. Magkano lang yan, mura lang yan. Pero yung sinasabi ko po kanina kasi, talaga, kaya ko lang naisip yan. Yan transportation na yan, kaya ko naisip yung education. Dahil dito sa planong nanghihingi raw ng daang-daang milyon para sa EDSA busway. Sino po yan? A Management Association of the Philippines. Okay? Sumulat daw po ang MAP. Sumulat sa Kongreso. Kailangan daw pong bigyan pa ng pera itong EDSA busway. Kasi daw po, kailangan buhusan yung mga istasyon nitong busway para makompleto raw sa 2026. Itong Management Association the Philippines po, of the Philippines, ito yung kasama yung Makati Business Club. Ito yung atat na atat. Naglalaway na i-privatize daw yung busway. So ganitong gusto nila mangyari. Bago ibigay sa private sector yung EDSA busway, kailangan gastusan muna ng gobyerno. So kung sino yung makakakuha niyan, di ba? Piyestang-piyesta yun. Parang picking apples. Other people's money na naman yan. Another regulatory capture. Rent-seeking. Kailangan daw po ng mga istasyon na magaganda. Diyan sa Kamuning, diyan sa Cubao, diyan sa Santolan, Aguinaldo, Corinthian, Mandaluyong Highway Hills, Estrella, Rockwell, Ayala, EDSA, Magallanes, hanggang doon sa PITX. Okay. Mga busway stations daw po. Yan po ang argument nila. Okay. Kasi yung babalikan nga natin yung history niyang busway na yan. Ang nagsimula niya si Tugade. Ang problema nila kasi noon sa EDSA, hindi masolusyonan ang traffic. Hanggang ngayon naman, maski may busway na, hindi pa rin nasolusyonan ang traffic. Di ba? Ang gusto nila mangyari, yung mga bus na nado sa gilid, kasi galit na galit yung mga may kotse nun sa mga bus. Dahil istorbo raw sa kalsada. Nando kasi sa gilid ng kalsada yung bus. At pagdating sa mga major intersections, nakatambay. Hindi ko alam kung may kaintindihan na sila ng mga enforcer doon. Meron 1,000 enforcer doon sa kanto. Pero hindi pa rin mapaandar yung mga bus. Nakatambay pa rin yung mga bus doon. So, puno-puno. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng mga bakod. Yung gilid ng EDSA, nilagyan ng bakod pag malapit sa intersection at depende kung anong rota mo na bus, doon ka dadaan. And therefore, wala nang daanan yung mga private cars. O may isa siguro. May isang, pag nagdaan ka kasi doon, huliin ka eh. Doon ka sa, so ang daming galit noon dyan sa mga bus. Bakit ba nangyari na dumami yung bus dyan? Mahigit 100 po ang pinagbibigyan ng prangkisa eh. Kasi nung panahon ni Cory, naalala ko to kasi gumawa ko ng storya dito, iilan lang ang bus company sa EDSA. And therefore, nagre-reklamo mga tao walang masakyan. So anong ginawa? Ay nagbibigay ng mga franchise. So dumami yung mga bus diyan sa EDSA. Yan ang naging problema.
yung mga bus franchises na yan. At nagkaroon sila ng lobby group. Lakas ng lobby nila. So para masolusyonan yung problema ng mga bus, ang ginawa ng DOTR, iniligay sa gitna yung linya ng bus exclusive. Ang tawag nila busway. Yan. Pero hindi po normal yan. Kapag kayo gusto nyo sumakay ng bus, maghahantay lang kayo sa sidewalk. Meron nga mga dapat na hintayan. Waiting shed. Hindi po shade. Galit na galit si Trixie Cruz Angeles dyan eh. Hindi waiting shade yan. Waiting shed. Doon po kayo maghihintay. May upuan. Karaniwan, yung mga maayos na public transport sa ibang bayan, yung hintayan na yun ay may bubong at may upuan. Convenience ng mananakay ang number one. Diba? Nasa gilid ka na nga, hindi ka na aakyat ng tulay, ng hagdanan na napakatarik, tatawid ka, bababa ka doon para makasakay ka sa gitna. Hindi mo na nga gagawin yun, doon ka na lang sa gilid. Bukod doon, meron ka pang hintayan na may upuan at may bubong. So kung maaraw, hindi ka maarawan. Kung umulan, hindi ka maulanan. At doon sa waiting shed na yon, merong mapa. Yung mga mapa na yon kung saan papunta yung bus. Yun yung numbered system. Meron po, ang sistema po kasi ngayon na modern, na hindi ko maintindihan bakit hindi natin magawa-gawa. Ang mga bus, may number ang rota. Yung number na yun, kung titignan mo lang doon sa mapa, kung papunta ka doon, yun ang number ng bus na hihintayin mo. Kung saan ka naghihintay na... Kasi may mga iba-ibang number. Dadadaan malamang doon sa iyong waiting shed. Pero hindi lahat yun pwede mo sakyan. Titignan mo sa mapa kung ano yung numero nung iyong pupuntahan na ruta, paikot-ikot po yan, at hindi isang one-way lang across EDSA tapos na. Hindi ganon. Halimbawa, nasa EDSA ka, gusto mo magpunta ng Santa Mesa, meron ka dapat bus na pwedeng sakyan na yun ang ruta. From EDSA, pupunta ng Santa Mesa, hindi diretso lang na EDSA, yan po yung number system ng bus, mga ruta. At meron nang gumawa niyan. Pero ayaw natin gawin yan. Bakit natin ayaw gawin? Hindi ko alam. Baka gusto nila kasi i-privatize itong EDSA busway. Gagastusin daw ng daan-daang milyon dahil gagawin yung istasyon. In the first place, kailangan ba yung bus, yung busway na yan, kailangan ba yan nasa gitna? Hindi ba dapat ang bus nasa gilid? Dapat dumating yung araw na yung mga bus na yan, ibalik natin sa gilid. Hindi po pwede maging permanent. Yan na nasa gitna yung bus. Nowhere in the world na ang public transportation tatawid ka pa ng mga matarik, maaakyat ka ng matarik na hagdanan, tatawid ka para sumakay ng bus. Nowhere in the world. Dito lang po yan sa Metro Manila. Baka nga gayahin pa ng mga ibang syudad dyan. Ilagay din sa gitna yung bus. Ang normal po na lugar ng bus ay sa gilid ng kalsada para madali sumakay ang mga tao. Convenience of the commuters. Tapos lagyan ng mga waiting shed. Doon tayo mag-invest sa mga waiting shed at sa number system ng bus. Parang sayang itong investment na ilalagay natin sa mga istasyon ng busway para makinabang lamang yung private sector na naglalaway dyan. Na atat makuha yung busway na yan para kumita. Para bang airport? Yung mga airport, ginastusan ng gobyerno, ginawa ng gusto, binili ang lupa, tapos ibibigay sa private sector. Sa isang kumpanya, sabihin ko na, Aboitiz, na walang gastos ni 5. Basta ang pangako lang nila, patatakbuhin nila na maayos. Hindi malinaw kung ano ang pakinabang ng gobyerno.
out of the transaction. Yung pong letter daw ay pinirmahan nitong chairman ng Infra Committee ng Management Association, EDIAP, at pinadala kay Transport Secretary Giovanni Lopez. Kasi panahon pa ni Dizon, tinutulak niya na yan eh. Humingi na nga siya ng pera kay Secretary Amena Pangandaman para gawin daw yung Kamuning Station. Magandang maganda. Tapos inudyukan pa nila yung SM group na gumawa ng magandang istasyon naman. Concourse, kung tawagin. Diyan sa may tapat ng Mega Mall. Yan. Na napaka-stupidong plano. Dahil ang bus hindi dapat sa gitna. Ang bus nasa gilid. Dapat dumating yung araw, ang dapat na pagplanuhin nyo kung kailan darating yung araw na ibabalik natin sa gilid ang bus at hindi sa gitna. Para bang yan na lang ang buhay natin, yung busway na yan. Hindi naman yan ang solusyon sa transportation. Napakalalim po ng ating problema sa public transportation at ang ating mga solusyon, ayan, buhusan ng pera yaang EDSA busway. Ang galing. Ito, mas magaling to. Nakaputi. Ano yan? Ano ba kulay yan? Parang kalawang, kulay kalawang eh, no? Pero ang utak nito, hindi naman kinakalawang eh, no? Magre-report nga eh. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, andito na siya, ang ating Best Dress Award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas! Oh! Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid